لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يديه الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اعلموا بأن ما أثقل ما أوصى به النبيون هو أن يجعل لأمتي لكل واحد التقوى الله عز وجل. ولا خير لمن كان عاصيا في هذه الحياة. التقوى الله عز وجل هو خير من المال وخير من الأهل وخير من كل شيء ما فضل الله لك، لأن هذا هو ما يبقى في قبرك وفي يوم القيامة. My dear respected brothers and sisters in Islam, Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala created us in this world to worship Him alone. This is the only vital rule and purpose of our creation in this temporary world. And not only that, to fear Allah Subhanahu wa Ta'ala is better of whatever we have, whatever we possess in this world, better than the wealth, than the family, the position, everything what we have, because everything will turn to dust. What remains is the fearness of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and this is what Allah Almighty said in the Holy Quran to His Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala owns what is in the heavens and the universe. Indeed, we have confirmed and we have told and we have advised you, O Muhammad, and the people before you, the generations before you, the prophets before you. What they have is only to warn His people to fear Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anittaqullah. This is the main purpose of our creation in this world. Mga kapatid sa pananampalataya, wala nang una na pinakadakila
na kung ano ang meron ang dapat bawat isa sa atin. Ang magkaroon ng tunay na takot sa Allah. Wala na. Lagi natin naririnig at taqwallah. Walakin as-su'al, ayna nahnu fi hadhihi al-kalima? Ito ang una na ipinayo at pinagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pinakamamahal na propeta na si Muhammad. At ganoon din ang mga nauna pang mga propeta. Wala na. Maliban sa katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ang tunay na tagumpay. Ito ang tunay na mananatili. Kapiling sa libingan at kasama at katulong sa araw ng paghuhukom. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ma huwa qalbun salim? Qalbun salim ay la iwaja fi, la rayba fi, annahu hunaka wujud tawhid fi qalbi. Ito sa ating mga puso. Sa araw ng paghukom, hindi makakatulong ang pamilya, anak, posisyon, kayamanan, anuman ang meron tayo, maliban kung sinong darating na ang kanilang mga puso ay tunay na nagsusumamo at dalisay sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nagtampal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Linang suparatyaya, limpyo suparatyaya, di ka sasogan sa shirk, di ka sasogan sa kapakilaylay, kapapakilagin, kainunta lianna khuliqna wa umirna liibadatillahi subhanahu wa ta'ala, laysa riya'an linnas wa laysa sam'an linnas lianna huwa hada fawzun fi dunya wal akhirah. This is the true success of this world and also in the day hereafter. We worship Allah, we enjoy what is right, we forbid what is wrong, wherever we are. We know that Allah is watching us, looking at us, listening to us. You and I, all of us, we can have a special connection to Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan pamilya, tribo tayo na papabilang, maari ang mga tao na nakikita natin na sila yung mga kanyag, mayaman, makapangyarihan, magandang itsura, pero kung wala ang pagtagtaglay sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wallah la huna la ilah. La hunaka ay fa'ida fi hadhihi al-hayat. Al-mar'u idha lam yalbas libas at-tuqa taqarruba uryanan wa in kana kasiya wa khairul mar wa khairu libasul mar at-taqwallahi azza wa jalla wa la khaira liman kana asiya. What a beautiful proverbs of the Arabs. Ang tao, pag hindi siya sumuot ng kasuotan ng pagkatakot sa Allah, ay para siyang hubot-hubad na nakakahiya. Maski anong suotin niya, maski ano pa ang gawin niya sa sarili niya, nandoon na yung mga bakas na ano ang ginawa niya sa kanyang sarili. Di magdugma suping bulaw-law daw, kasal sa inambar na ayat at kalabuan. Berbiyay ka sa ginawang ka, uway na ayatan na na sa mga galbang kaunang ng pagkasisakit na ayaliyaw lupa. Ayat dito apa tutag tumaguran tumagal. Nagyan ka ayat na palitan mo at dito at maalagan ang masakila sa isa. I remember one of the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that was narrated in Tirmidhi and Abu Dhar and Abu Dhar al-Ghafari wa Mu'adh bin Jabal, haythu annahu قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هناك ثلاثة أحوال في هذا الحديث المبارك. أول شيء حق الله سبحانه وتعالى عليك وحق النفس وحق الناس عليك جميعا. Napakaganda ng hadith na ito mga kapatid. Maski na yung araw lang ito na Juma, ang
ating dala, ang ating natutunan sa araw na ito sa inyong pakikinig. Kaya nga bawat isa sa inyo na nagmamahal sa Allah, nagmamahal sa kanyang propeta, na gustong-gusto niya na pakinggan ang mga salita at aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwallah, ito ang tunay na kayo ay pangintayin ng mahal ng Allah, lalo-lalo na ang mga tao na nagtitipon para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Regardless of nations, tribes, family, where they belong, but they only gather for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no best place on earth except those people who gather together for the sake of Allah. You and I, you come today, January 2, 2006, to pray Jum'ah, congregational prayer of the Muslim Ummah, because you love Allah, you love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is the best thing that we have in each and every one of us. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tatakutan ninyo ika ang Allah. Subhanallah. Ito ang pinayo ng Allah sa kanyang propeta at sa mga nauna pang mga propeta. Dahil ito ang tunay na tagumpay. Mananatili ka piling sa libingan kasama sa iyo sa araw ng paghuhukom. Ang maging matabuti ng tunay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan ka man marunong kabalik. أي مكان تكون. يقول بعض السلف في هذا الحديث أن يكون مسلم متبعا لله عز وجل أينما يكون في السر والعلن وفي الرخاء وفي الشدة وفي كل زمان ومكان. To fear Allah subhanahu wa ta'ala, according to some of the interpretations of the Salaf, they said to this hadith, is to fear Allah wherever you are. Fearing Allah subhanahu wa ta'ala is to think about your Lord and to fulfill what He commanded you to do, to perform, and at the same time, publicly or secretly. Sometimes we are alone in our results. Sometimes we need companion. You want to be alone. If you are alone by yourself, my brother, my sister, what are you doing? This is the consciousness to Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ang manayatituang pilay, kung umatituang kalang komparatihan na igiras sa karambis as kamu. Antong isusuan na igiras kamu, tungguran ka si Allah, ya Allah, hinayakong akong mga dusa ko, so turuan ka sa mga watakan, niyabimban ako ng kudunya, niya kalalan na orasan kudunya, niya katamu ako, niya kalado ako, punay akong mapit ay pinabung ako, na katawag kami pa sa na suwasutangkatan ng mo. Ito, mga kapatid, pag ninilay-nilay ng bawat isa sa atin, hasin mo ang fusan mo, kabla ang tuhasan mo, tinitignan natin ang bahid ng bawat isa, pinag-uusapan natin ang mali ng isa. Nasaan tayo sa ating sarili para pag-usapan mismo sarili mo o aking sarili. Ngayon ba, ako ba ay nakapagdasal ng Fajr sa masjid? Samantala ang Fajr sa masjid, wajib, walaysa faqat hada, wa innama rak'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ayna nahnu ya ummat al-Islam. Dalawang rak'a lang sa Fajr, kapatid. Wallahi, mas matimbang pa yung sa dunya sa lahat ng napapanood dito. Sa mga pinag-una-unahan natin, pinagpapaligsahan natin, kinikikil, pinapatay, pinakalaban natin ang pamilya, kapwa natin dahil sa dunya. Pero mas matimbang ang dalawang rak'a sa Fajr. Where are we? During the time of the Fajr prayer. Taqwa Allah Azza wa Jalla. Fi ay makan takun, pwedeng ikaw na hindi kilala, hindi tanyag, hindi mayaman, walang nakakakilala sa iyo, pero maaaring ikaw ay mahal ng Allah kaysa kahit sino, dahil ikaw ay lagi mo siyang naalaala, lagi
lagi kang nagdi-dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakapila ka lang dyan sa mga pinipilahan, nakaupo ka lang sa iyong hanap buhay, pero nagdi-dhikr ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, ma ajmala ahwal al-muslimin في هذه الصفة. ثانيا في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة تمحها. Look at this. Sino nga ba sa atin ang hindi nagkakasala? Sino ang hindi nagkakamali? Bala, lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Yan ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullukum tukhti'una bil-layli wan-nahar, walakin afdalukum may yarji Allah subhanahu wa ta'ala wa yatub Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagkakamali ng bawat isa sa atin, sa pagkakasala ng bawat isa sa atin, tumingin ka sa kanan, sa kaliwa, kahit saan, sa likod, sa harap, puno ng mga fitna, puno ng mga pinagbabawal. Hindi lang kahit saan, pati yung iba sa atin, dala-dala mo sa masjid, napakalaking fitna sa umma ni Propeta Muhammad, al-Jawwal. Saan mo itong ginamit, kapatid? Magsasaksi ito sa iyo sa araw ng paghukom. Ang mata mo, ang tainga mo, ang paa mo, ang pera mo, ginastos mo ba ito para sa Allah? And if we try to think about and to ponder about how to rectify ourselves in one day, you are using cell phone, TikTok, Facebook, YouTube, whatever. How many hours you're looking for haram and how many hours you're looking for what Allah loves? You ask, I ask myself, all of us, because we are all comfortable. Langon tayo sinong titiwan mo Allah. Ano tanong po usar, oras tanong, ang malasi sa akin kaya inibigyan mo Allah. Ugay, ng pinakamalugod at mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa ay yaong siya ay nagtawba sa Allah at gumawa ng kabutihan. In other words, pag ikaw kapatid ay nagkamali, nagkasala, mahal ka ng Allah na nagkasala, nagkamali, at sabi mo sa sarili mo, astaghfirullah wa amilta amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wallahi, what is the beauty of Islam? Look at the beauty of Islam. We commit sins and mistakes, but after committing sins and mistakes, you ask forgiveness to Allah, and you follow up with a good deed, with a good action, and your bad deeds, your sins will be wiped out, and you will be rewarded by good deeds. Sugyan mo Allah sa hasana, balas, so kiyantusan ka, kaya ungkir ka ko Allah, nang itubat ka ko Allah, nang ingalbog ka sa mabya amalu salih, nabiya lasang ka, Allah, nabiya ka dengan sujusan ka. Saan ito matatagpuan mga kapatid? Sa Islam lang. Dahil mahal ng Allah ang sino man nagbabalik loob sa Kanya, nagtatawpa sa Kanya. Huwag kayo maniwala sa mga tao na ang ginagawa mo, wala ng kapatawaran. Pag namatay ka dyan, ikaw finnar. Man anta hatadahko mo anaw finnar. Sino tayo para mamusga sa tao na siya ay pag namatay ay diretso sa impyerno? Sino ka sa sarili mo? Ikaw ba? Alam mo ba na ikaw ay nakakasigurado na napatawad ka sa Allah sa pagmamalaki mo sa sarili mo, sa tingin mo sa sarili mo, na akala mo ang dami mo nang nagawa ng mga kabutihan, pero hindi alam ng bawat isa sa atin, ikaw at ako, bawat isa ay may sikretong ginagawa sa gabi. Wallahi, mayroon akong kakilala, isang sheikh sa Saudi Arabia, 81 years old. 81 years old, 81 taon, mula noon, nung siya'y nag-asawa, hanggang ngayon, more than 30 to 40 years,
walang paglagpas ang kanyang pagdarasal ng hating gabi. Gumigising ng alas 3 hanggang siya ay magdasal ng tahajjud, hanggang mag-fajr, after fajr, mag-dhikr sa Allah, magbasa ng Quran, matutulog sa tanda niya, napakalakas pa niya kaysa sa kahit sino sa mga kabataan. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Pagsisisi, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na ang kanyang buhay dito sa mundo ay sinayang, hindi ginamit sa kabutihan. Nagpariwala at gusto ang lahat ng mga palamuti sa mundo kaysa sa pag-aalaala sa Allah, paggawa sa kabutihan. Kanugun mo kaadin abamatag suyagan kung bayang wala na maulay mo sugayon ng sa karikulan. Lapis sumanusya, kabaging sagot sukintay na kakal sukin basukan. Mga kapatiran sa Islam, ang pagbabalik loob sa Allah, ang pagtatawba sa Allah, ang pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang pinakamalugod na gawain, pinakamamahal ng Allah na gawain, at patatawarin ang bawat isa sa atin sa ating mga kasalanan, papalitan ito ng kabutihan, kung tunay nga ba na tayo ay tunay na nagtatawba at nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Mga kapatid sa Islam, nabanggit natin ang karapatan ng Allah sa unang hadith na ito, ang katakutan siya. Kano ba'd mufassirin at taqwallahu na wa tawhid. Kaisahan ng Allah, hindi tayo magtatambal sa Allah. Hindi tayo maghahalingkulan sa Allah. Hindi tayo magdadagdag at magbabawa sa mga pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibigay ang kanyang karapatan dahil siya lang ang nararapat na sambahin at puriin dito sa sanlibutan na ito. Gagawa tayo ng kabutihan para sa Allah na hindi pakitang tao at hindi pagiging tao. Hada huwa al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Ad-din yahtaju ila al-ikhlas. La yaqbal a'mal illa bil-ikhlas. Hindi tatanggapin ang anumang mga mabuting gawain natin maliban na tayo ay dalisay sa ating puso. Iwasan natin. It is inevitable. We cannot avoid sometimes. We are doing because we want compliments from the people. This is the nature of man. But at least we avoid this. That we want to preserve ourselves, to be sincere for what we are doing for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Satanas, ang gusto niya na nagtataswis sa'yo, na gumawa ng kabutihan, pakita at parinig sa mga tao. Pangalawa, nasabi natin, karapatan ng sarili sa ating sarili. Kung may karapatan ng Allah, may karapatan ng mga tao sa iyo, may karapatan pati ang sarili mo sa iyo. Ang alagaan nito, huwag kumain ng haram, huwag uminom ng haram, huwag bumili ng haram, huwag magipagdegosyo ng haram. Dahil sa mga haram na ito, dito nawawala ang mga baraka sa ating buhay at sa ating mga panuntunan. At huwag niyong isipin na ang tao ay may baraka, ipinagbala ng Allah dahil sa yaman, dahil sa tinataglay na anong posisyon meron siya. Palamuti lamang ito na pagsubok na maaari ito ay parusa sa kanya. Pero kung ikaw ay nahihirapan sa buhay mo, sarili na mag-isa na dumarating sa oras ng pagdarasal sa waktu sa masjid, nagdidikir sa Allah,
nagiging mabuti sa kapwa-tao, naglilingkod ng mabuti lalo-lalo na sa ating mga magulang na siyang pinakamabuting gawain, pinakamamahal at marangal na gawain pagkatapos sambahin ng Allah. Ang pakitunguhan ng mabuti, respetuhin at sundin ang ating mga magulang. Wallah kung wala ang ating mga magulang, ano ka at anong say-say dito sa mundo ito? Pangatlo, ang sinasabing al-husnul khuluq. Wala al-husnul khuluq. Ano itong husnul khuluq? Dito, nagtagumpay si Propeta Muhammad, ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga sahaba, ang mga anbiya, kulluhum wal nasu salihun bi husnul khuluq lianna athqalu mizan yawm al-qiyamah yajidu al-insan fi yawm al-qiyamah al-husnul khuluq. Wallahi mga kapatid, ang pakikitungo ng mabuti at marangal na mabuting pag-uugali sa mga tao. Kung ikaw ay tunay na matabutin sa Allah, sa salita lang at wala sa gawa, anong sisay ang sinasabi mo ng pagkatakot mo sa Allah? Dahil hindi maghihiwalay ang takot sa Allah sa tunay na may pinakamabuting mga pag-uugali. Sa araw ng paghukom, isa sa pinakamabigat na gawain na titimbangin na pinakamalugod sa Allah, pinakamalapit sa kanyang Propeta Muhammad, ay ang sino mang magtaglay sa atin ng bawat isa na may pinakamabuting pag-uugali. Nothing else. To be a good person. To be a righteous person. Mga kapatid, bakit ba tayo pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamabuti sa sangkatauhan na mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khalas, intaha. You are the best nation ever raised to humanity because you enjoy what is right and you forbid what is wrong. And you believe in Allah. Look at this beautiful verse of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. You enjoy what is right. In other words, if you do not enjoy what is right, you do not forbid what is wrong, you are just looking, you are just listening, without doing nothing, you are the worst among the nations that ever created by Allah. Because this is the interpretation of the Scholars. Amay kami taplak, sukasabar sa muka, yusayyinu shaytanu su'u a'malihim, as mga galbog ang mungkar na pagilera na tanong mo shaytan na mas mapya baliwala dabalin yan neto ka pasukan ni gito so wala na paririla napakataling maso siksa kamalipis awit tanutubat ang balingan si Allah na magdamong mamisa. Ano nga ba ang tunay na pagkikitungo sa mga tao, mga kapatid? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, inna aqrabakum alayya yawm al-qiyamah man ahasinukum akhlaqan. Ang sino sabi ni Propeta, ang pinakamalapit sa akin, magiging kapitbahay mo sa araw ng paghukom, magiging kasama mo sa paraiso o magiging kapitbahay, ay ang siya na may nagtataglay na pinakamabuting pag-uugali. At ito ang turo ng Islam. Walau kunta faddan ghalid al-qalb lan faddu min hawlik. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw Muhammad, maging marahas ang pananalita mo sa mga tao, mga kasama mo, pamilya mo, lalayasan ka nila. Walang makikinig sa iyo. Ano nga ba ang Islam, mga kapatid? Ang maging mahinahon, malumanay, makipag-unawaan,
makipag-ugnayan, pagitungo ng mga mabubuting ugali. Diyan diiniba ka kagatanong mga nukastano, kasusumua, kagagay pa, kasusulay, kang kabagaya, kang bibisitai. Vietnam ya aling sumasa. Kama sa iman tuat tinimbang sulang mantanan ang iya dapat yakat itahat. Kami yung imbang kukunia na keripatan sudah itu mga lulus. Paano benarkan ang dunia? Pamatangas sa pusat kau na yang ito. Na dito mana na keripatan. Lan yang muda ahad kata istamila rizka. Di mata yung mag-isang tanong na ang pinanmakong dito. So rizki ay nipiyatong mga. Ayalan ng rizki. Asiyogan sa ating adamigan na ito. Nasagalaran yan na 5 lagi sa unong. Pero yan lay tanong kay saksyan tanong ang magaling tanong inilpong tanong. Yan lay tanong sa kung sa niya kasalita. Pagiging sa pananampalataya, sana sa mga sandali ito, ang karapatan ng Allah, ang tawhid, sambahin ng tunay na walang pakitang tao, walang parinig sa tao. Totoo ang tunay na dalisay na pagsamba sa Kanya, alinsunod sa mga gawain at turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ay tayo ay lagi mag-istighfar sa Allah, magtawba sa Allah, lagi tayong nagkakamali, lagi tayong nagkakasala. Ang pinakamabuti sa bawat isa sa atin ay may sariling ugnayan sa Allah na nagtatawba. Nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Akot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sundin ng kanyang pag-utos, ipagbawalan ang mga katiwalaan. Ang lagi mag-fikir sa kanya, magsala, mag-ayuno sa mga sunna at gumawa ng kabutihan. Pangatlo, ay ang sinasabi na tayo ay magkaroon ng may pinakamabuting pag-uugali. Psychologically speaking, each and every one of us, we have our own attitude. Maybe because of the genes from the family. But at least, why Islam is there? Because Islam is for us to be obedient, to follow the commandments of Allah and the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron bawat isa sa atin na may mga kanya-kanyang pag-uugali. Ang mga pag-uugali ito, masama, iugnay natin sa anong pag-uugali na binitiwan na iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang makita mo lang ang iyong kapwa, ibutisan mo rin akhid sa taka. Maaliwasay na pagmumukha sa kapatid mo, ito na ay uri ng pagsamba sa Allah. Ang pakitunguhan ng mabuti ang iyong mga bisita, ang tulungan ang mga tao na nag-iinisay ng payo at ang mga nangangailangan. Pati ba na ikaw ay pag nakaresolve ng isang problema ng kapatid mo Muslim, ay mas matimbang pa yun, sabi ni Propeta Muhammad, sa ginawa mo, kaysa ako, sabi ni Propeta Muhammad, ay nag-i-atikaf ng isang buwan sa masjid. This is how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasized and clearly emphasized manifestations of the good deeds is to help one another. Here po sa tawagin ka kung pagriga, yasa na ipapasugda sa sundo. Kung awin yanakan, ayaw po na rin sa mga watain. Ayaw po na rin sa mga madrasa. Ayaw po na rin sa mga masjid. Asa nakatong jari at titlong ang mga akalang mga bibya na ay ipakatuloy na din kaya makitungo ng mabuti sa bawat isa sa atin. Ala wa inna Allah wa rasuluhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill al-shirka wal mushrikin wal kufra wal kafirin wa dammir a'da' ad-din fi kulli makan. Allahumma anta Allah خالقنا ورازقنا اللهم اغفر لنا وتب علينا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت الشفيع فاشفي مرضى المسلمين فإن أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كل مكان إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان وشبابنا في كل زمان ومكان إنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.
Wow!